for the local government unit of Santa Barbara. Yari na ang inyo kalingawan sa tagsa kaudto para sa inyo mga talamyawo. Kag inyo mga requested so. Magpamati kag magtawag kaupod sa inyo pinalangga sa radyo. DJ Shaila Cordero. Live sa 106.7 DYIS-FM ang palangga ko. Stereo 106.7 IS-FM. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't have Oras 33 minutos na sa taka ng alas 10 sa aga. Good morning sa aton yung mga pinalangga. Welcome sa aton yung programa. Radio Pisina pod sa konogun Zoila Cordero. Tubtob alas 12 sa bunga udto. Unahon tanin tamya mga atong mga pinalangga. Siyempre unahon tang amay sa aton yung banwa. Honorable Mayor Doc Dennis Professional, good morning. Vice Mayor Ramon Monsic Suliano. Kagzuman sa mga miyembro sa Sangguniang Bayan sa Banwa sa Santa Barbara. Good morning, kids, sa inyo tanan-tanan. Sa subong adlaw nga edisyon. Adlaw sang Miyerkules. Agosto 27, 2025 sa aton nga Radio Opisina. Tamyawon taman ang aton nga mga barangay officials, ang aton nga mga sangguniang kabataan officials, as well as sa aton nga mga senior citizens sa 60 ka mga kabarangayan sa may Santa Barbara. Good morning. Kag shout out Marina Spansit Molo Gutuhan and Eatery Nico sa 888 Laundry Shop. Kag Retro Glam sa may NNB building sa tubang sang Santa Barbara National Comprehensive High School. Kag subong man sa ako yung mga pinananggang mga canteen girls ng Kadagmayan Norte, Masitas Family, Langga Vio, Langga Laya, Langga Loisa, kag subong man kay Langga Luing. Base na tingala, kamo nga daw bago lang kita naka on air, rather nakagwa sa may aton FB Live. Although naka-program kita everyday, by the way, wala ako nag-live. Kinman mayan ako sa mga music programs. So base wala ma-copyright kita. Sa muna siya nga wala kita nag-live sa may FB o na regular nato nga programming. Pero kung may bisita kita, nag-live kita sa aton nga FB page. Shout out man sa akot man pinalangga dira mga canteen girls ng Kadagmayan Norte, Masitas Family, Langga Vio, Langga Laya, Langga Loisa, kag subong man kay Langga Luing. Good morning kid tanan-tanan dira sa inyo. Kag sa mga pinalangga ko sa may Barangay General Martin T. Delgado, sa Maravilla Street as well as sa may Rizal Street, sa mga Matandos, Mapisan, Maukod, yung mga pumulo isang Barangay GMTD. Good morning kid sa inyo tanan-tanan. By the way, madugay na kami ni wala nag-istoryahan ay. Kayang iyan, by the way, nga ilang regular, by the way, nga pagbisita diri sa aton nga program Radio Pisina every Wednesday. Para man mapadulong nila ang ilang mga programa nga ginapatigayon sa ilang opisina. So, abi-abihon, taliwat ang aton nga pinalangga, Officer in Charge sa Municipal Agriculture's Office, Engineer Joven Sonico. Sir, good morning. Mayong aga gid og yunsoy ag sa tanan nga tagpalamati kag nagatan-aw sa aton subong nga aga no. So man aton sir nga busy ka subong mo na ganihang bako sa imo timpranuhon ta. Para nga okay na kita maka-obra ka sa iba nimo nga mga olobrahon pagkatapos ang aton nga pagkuha sa mga impormasyon na ikan sa imong opisina kung ano ba lang subong ang ginabisihan sa aton nga Municipal Agriculture's Office. Kaya bala naman naton nga busy ang inyong opisina, di bala? Pero sa subong sir kay man ikaw ang nagbalik nga officer in charge sa aton nga mao kaysa nagliga si Sir Nonoy, ang aton nga officer in charge do gina rotation ng libot-libot lang. Bulos-bulos. Para man nga may makapahuway man ang isa, mabuslan sa isa, do may deputy bala na ginatawag naton para man nga mapadayo naton ang aton nga mga programa, especially sa imong opisina, awarded as best office sang aton nga LGU Santa Barbara sa nagligad nga tuig. So ginapaabot naton nga imo man nga opisina subong, by the way, ang makakuha sang pareho man nga title nga mangin best office sa LGU subong nga 2025. Mo kabay pa. Okay. So kada mo na kita, by the way, sir, sang wala na tackle nga mga topic kay dugay na kita wala sang nakabisita dire kay man ako syempre na
wala ako live ako sa sulod sa isa ka bulan. Nga dugay man ako nga nadula, syempre nag-sick leave kita. So nagapanumbalik kita subong sa pagkuha sa mga iban nga mga programa o kon mga proyekto subong nga ginapatigayon naton sa aton nga diri sa may Santa Barbara, particularly sa idalom sa aton nga Municipal Agriculture's Office. So unahon tanay aton nga slaughterhouse which is mayara kita sang fund nga 100 million pesos. Og yun so nag-commence na ang ang construction kang atin nga PRDP slaughterhouse no sa Barangay Pungsod. So kita yung man ang update to, clear na no. So amat-amat na inangay develop da kag hopefully nga mapadasig kag mangin mapuslanon gini sa aton nga mga livestock farmers no, especially sa atin swine kag large ruminants nga mga growers. At ako, sir, kay Manti, may 1 million kita dira nga pondo para sa nga slaughterhouse. Ano ni siya? Diin ni siya ang 100 million nagalin sa may PRDP mismo o kon may tunga-tunga sila nga mga fund? Actually, counterparting ni sa Gyumsoy, pero loan ni siya no, sa World Bank, no? Kamugani nga nag-ubra kita kang FS para mapakita natin nga feasible ni nga project, no? So, may counterpart man kita mo na ang duta. Tapos ang iyasang province nga I think 10 million. So amo na nga ubrahan naton FS kag gin-present kag lately na approve no last year. So sa tulad construction phase kita kag ulato naton naman matapos ni kag ipa-accredit naman naton ni sa sa NMIS kag papatraining naman ta tawo sini especially sa aton mga butchers kag meat inspector no para ma-operate ning slaughterhouse naton. Ano siya kalapad, sir, ang area naton sa may Barangay Pungsod? Ang area natin sa Barangay Pungsod is 1 hectare na no ang ginalocate nga nakuha galin naton nga area para da sa aton nga slaughterhouse no. So estimated naton nga completion sa aton nga slaughterhouse san uni siya, sir? Kung mahimo pa lang next year guro or one or 2 years dapat functional na siya kag mapaano natin mapa-accredit natin sa NMIS para mag-function siya sa iyang tinutuyo no. Pero ang ari nga slaughterhouse hindi lang ni para sa Santa Barbara, di ba la? Hindi lang no. Ang organic nga may mga convergence area. So ang palibot yung mga municipalities no, New Lucena, Cabatuan, Pabia, pwede ginada makagamit no. Kag makapaihaw sa urihi. Kag with regards sa aton nga accreditation, kung mag-double A standard na siya, kag magpaihaw kamuda aton nga mga mga meat vendors, meat processing pwede na nila madala within the within the Philippines lang kay double A lang no. So i-try pagid naton nga ma-improve, hopefully nga successful ka maging triple A pagid siya para pwede pagid siya pag-export. So kay tamaan ka strategic ang aton area sa Santa Barbara. So i-try tingwaan naton na ma-improve pagid. So sa nahamba mo, sir, ang mga neighboring towns lang ang pwede, di ba la? Hindi lang man neighboring towns, pati iban nga province pwede da ka as long as mag-follow lang sa protocol sang ordinance nga sa local livestock transport. Kag may mga permits lang, pwede gid na sila da ka paihaw. Kaya pila ang capacity sini, sir, sa sulod sa isa ka adlaw? Ang aton nga estimated capacity sa swine natin nag-minimum lang kita na kang 40 heads bali gin base lang na sa aton nga aton nga consumption. Tapos 1 to 2 heads large ruminant per day. So kung full capacity mo sa up to 100 plus pwede na da makaihaw baboy. Do ka damo man gali no sa per day nato no. Pero ang ginamangkot naton subong kay mas mayara kita sa slaughterhouse which is ang bagay ni Mayor Doc Dennis 13 years in the making. 13 years in the making na sobra pa gani kay ang slaughterhouse kinaton nga project na before pa na sa previous administrations pagid no. So ay lang gid magmaterialize before kay ang area ang ginapangita. Damo na sa natin nga proposal. Basta ang NMIS nag-propose kita da 50-50 scheme no. So orihin nagsulod ng PRDP, gin-try gid tinguan katan nga nilangga nga mayor magsulod kita sa PRDP para pag natin ma-upscale pag natin lang capacity kag design kag kang slaughterhouse. So amo nga
thank God nga nag-ano kita no, na approve kita from PRDP. So muna sa kadugayon no, nag-ano ginman, ara na ginman kag makabenepisyo gini ang Banwa Santa Barbara. Sa subong sir sa diin kita nagaihaw? Sa atin talad no, gata sa atin LRMA sa tinda. So nakita niyo man da ang sitwasyon no. So ginatinguan man nato na da nga ma-monitor kang atin meat inspector, at least mapahaganagan man ang ano blang contamination sa atin nga ihawan yan talad. Kaya iti amora nga gin-propose man natin ng atin nga bag-o nga slaughterhouse talad. Pero sa subong ginadilian kinaton ang pag-ihaw sa mga ilabla mga kaugalingon nga mga panimalay no? Bawal gid na og yun soy no, especially sa mga backyard raisers natin kay ang ginaprotektaran natin kadyagatan consumers no. So ang public health ang mauna gid, ang negosyo na ya secondary na lang na no. So kung way ta kamaan basi may mga masakit na daang ilang mga kasabata na ginaihaw sa ano sa backyard lang din natin ma-inspect kag mapakaon natin da sa mga pumuluyo naton da ka malasakit mabalik mangyapon dia sa aton banwa no kung mga bulig. So amora ginapangga natin gid way ginaten gina-promote ang backyard slaughtering. Asa ko sir, kumusta tulad ang aton nga status sa aton nga African swine fever? Diyan kita sa ano no, recovery and repopulation no. So duay man kita reported nga nagkalamatay gid sa ano sa ASF. So hopefully maka-recover kita kag may mga programs kita kada nga ginaano ang aton man nga palangga nga mayor no. I-component man dia para sa aton nga slaughterhouse kay kung way kita at baboy nga sagudon gi, way kita ihawon. So part na sa nga aton man nga recovery and repopulation, part na sa aton nga slaughterhouse project. Kumusta to Grace sir ang mga edicto sir gin paalaga naton sa aton nga mga beneficiary rin sa may CPO Aruga, kumusta na to sir? Ang sa Aruga ara sila subong sa ano na no, grower stage o pali maging breeder na sila. So puro to tanan babayi. So 4 pa lang ang nakuha naton to. Mangkuton pa naton ang Arugagid no, ang CPO Aruga. Kung pilagid lang ihatag nila di sa aton no. Kay part man na sang ila commitment sa aton kag sa aton repopulation and recovery program. So i-follow up lang natin sanda para maano natin ang ilagid commitment kung pilagid ng itao. Tapos ang sa Sentinel naman ni province natapos naman kita no, kag tamag ka successful ang ibagin breeder man to nila no. So iba nagabulusong na subong through AI, artificial insemination. So mayo lang sir kung makapadayon para man nga magnubo gid sang talunsay bala ang presyohanay kang aton nga mga produktong baboy. No, malaman natin nga pork eating no kita no population. So ang aton presyo talaga saka naog kay tungod mara sa aton nga availability kang aton nga pork meat. Tagpira talad ang kilo kang baboy sir man? Lately ang bago lang no nga na-survey sa aton nga upod 350 ko no ang premium cut. Tapos ang live weight naga-range 180 to 190. Medyo nagnamunabuo na kay Mati White din ako nagakaantig baboy. White din ko nagkabakantig baboy. Timuran daw ay kubala kamaan kung pirang presyohanay. Kaya syempre on diet kita subong ito kita pwede sa mga red meat. Sa subong nga panahon anay. Daw ginadilian ng red meat subong sa aton. So isda lang kita kag manok. Amo lang na. Advice lang man og yun so no italad gamay paten supply kang ano no kang baboy. Especially sa karne no. Ang karne ka baboy nga may mga nagasulod bala nga no, mga imported. So kung mahimo pa lang ang mga nagabliga naton imported, dapat may ano gina siya, certificate of meat inspection, i-display gina nila. Para man na sa consumption kang aton nga ano no manog bakal para makita nanda nga safe ang anda nga no, ang ginabakal nga frozen meat nga dia. Ang mga frozen meat sir usually sa diin siya naghalin? Last ko nakita ano Brazil. Brazil medyan nung kita why kita ga pa sila na China no. So amorat la da mostly kina do may kontrata bla kita karakananda. So amora nga sulod tulad. Okay. So balhin kita, thank you very much kay Mayor Doc Denny, superficial by the way sa iyaman nga panikasog sa pagpadayon sang aton ang mano kag 13 years in the making sa pagpadayon sa aton nga abattoir kag slaughterhouse diri sa may Santa Barbara, which is
funded counterparting sa LGU. LGU, PLGU, LGU, kag natin nga PRDP, no, through World Bank ang the rest kang budget. Okay, so kabay pa ang madali matapos sa ining nga slaughterhouse para nga syempre magluwas nga mangin matinlo ang aton nga mga ginakonsumo nga baboy, mangin ligwana ang aton nga Santa Barbara Public Market. Oo, no, makita natin nga ang atin nga ginaihaw ro sa ulihin, no, safe kag hygienic meat rin ang ginakaon naton. Okay. Sige, thank you very much kid sa Engineer Joven Sonico, ang aton nga OIC sa Municipal Agriculture's Office. So balhin kita sir sa Benting Bigas meron na. May ara kita diri sa aton sa may probinsya sa Iloilo. Pero kumusta sir ang status subong? Sa aton may pasanda ka update ka natin, no, kay may muwa ina nga tao, no, kay tapos may ano man na, may subsidy pa na nga mahalin man sa aton man, no. So ginahlat-lat natin ng advice sila kay ma-inform na sila gyapon kung giharan ka natin ng muna nga ano. Tapos may mura nga program, tapos may target recipients man na sila nga amo lang na ang pwede makabakal. Actually, ang syudad sa Iloilo may ara na sila ya, pero ato yung probinsya sa Iloilo do wala pa kita dira sang wala pa kita yan ng dangatan sa Benting Bigas, meron na program sa aton nga presidente, pero ang iba niya nga mga kabanuhanan sa may Gimara, sir, do okay na sila ya? May Oo, no. sila? Siguro kaano sanda ka mga mauwanan da kag kung pilagid lang i-subsidize kang local man. So amo na nga naka-roll out to sanda. So ma-informal lang siguro gyapon kara ng DA kanato, no, ako ng other agencies, no, na concern with regard sa program nga na. Okay. So mangkot lang ko sir, di may subsidy, di ba? I-subsidize. Pila ka porsyentuhan na man ang itao kang DA ga sa may Santa Barbara, for example, ga sa may Santa Barbara kung ipadapat ang ina siyang programa, pila ka porsyentuhan ay ang i-subsidize ng aton nga local government, sir man? I think daw 40% or 20 daw nga range siguro 20 to 30%. So lain-laing agency abeng ma-subsidize eh. So hindi natin mapaktamaan kung piragid, no. So basta ang target amo na 20, no. Tapos may may target recipients nga identified nga daan nga gid bla nga kinanglan gid kang bulig man natin, no. Iba ka diyan mga malnourished or mga family bla, mga imol gid bla, identified man ta kaaten nga, no. Actually ang iban natin nga farmers naka-avail pero dito sa Palakatian pa before. So farmers lang man tanan dato ang naka-avail lang man, no. So kung hindi ka to farmer, hindi ka man kabakal kang amo to nga presyo ka bugas. So actually giya ka natin giya sa may syudad gali kang Iloilo mga last months pa gina-offer nanda sa mga construction worker bala sir, sa mga low kag minimum wage earners. Tapos may amount of kilos lang nga pwede na mabakal lang yun, soy, no. Hindi pwede nga sinako iba baklan. So do 1 to 2 kilos lang na bala ang pwede na mabakal. So sa imo lang sir, ang Benting Bigas meron na makabulig ni sa aton yung mga farmers? Kung ang Benting Bigas, no, pamangkot makabulig sa aton farmers kung ang NFA man mismo ang aton agency ang mapamakal. So kung sa traders man gyapon, traders lang man lang nagagain. So dapat ang aton man mismo nga purchasing agency ang mabakal mismo sa aton farmers para hindi para maano lang presyo, makontrol. Hindi lang namog sa traders mahambal sanda nga mag 10 pesos lang anda ang per kilo kang palay ti white may mo aton sa farmer. Pero kung ang agency natin nga NFM pamakal, mas okay gid. Makabulig na. Natingala lang pala ako sir kay man isa sa mga beneficiaries ang atong Benting Bigas meron na program sa atong presidente is mga farmer. Agin prioritize man una farmers, no. So rihi kadya ang sa mga man ang mga low income man la. Na amo ra nga kita sa mga construction workers, mga iba ka mga vendors man or mga low income family gid ang as identified man siguro kang DSWD na or na identifying agencies. Kaya natin ang ginambal ni Governor Arthur Defensor sa Nagligad ang atin mga beneficiaries, mga malnourished children. Isama na kay sa sitwasyon pa lang ang daan nila, kulang na sila sa pagkaon. So amo na guro nga prioritize man sanda. So anyway
may sumangkot na ko sa imo, kami yara kita sang import ban sa aton nga bugas bala, nga mag-start September 1? September 1 ba? I think ano no hod, daw 6 months run. During cropping season, harvest season man natin, no? Harvest season natin talaga umpisaran eh. So, amo na nga may ano import ban kita para ang aton produce amo man na baklon lang sa aton man na either trader or natin sa NFA natin, no? Para makontrol ang presyo. Kag mabalik kita na sa farmer ang income. So makabuli gud sa mga farmers naton. Ho, kung basta ang presyo na sakto lang. Actually nagpagwa sang ang Vietnam bala sir kay dra bala naga-import sila diri sa aton Oo. sang bugas bala. So sila gud nagreklamo by the way sa World Trade Organization, Oo. di ba? Kay nag-contract abi kita sa ila before eh. So galing kiti may mandate aton nga president nga muna mareklamo gina sila kay syempre ang ila stock to mas stagnan man to hindi kagwa. So amura nga siguro nagreklamo sila. Pila sir ka pila ka mga bulto metric tons kang bugas ang aton nga gina import halin sa Vietnam. May record ka mo ka doon? Why kita record gano pero I will try nga pangayoon naton ina no sa atin, especially sa natin, partner agency natin nga sa Bureau of Plant Industry, may hata na sila record. So gaalabot na da mga barko na dang nagabot eh. Barko so amurang gina-inspect nila. So may mga data na sila. I'll try to extract data from them. Ano siya kalawig ang import ban sir? 6 months natin no sa during harvest season. Tingala mo ko nagareklamo gid ang Vietnam. Tingala mo ko nagareklamo gid sa kay kalawig kay import ban. 6 months na hopefully nga maripaso pag ang ang rice tarification law para matawan pag importansya ang mga mandates no kag ni NFA kag para makontrol ang buying price ya natin sa farmer side naman natin. Okay, oras na 54 minutos na sa taka ng alas 10 sa aga upod ko ng aton nga officer in charge sa Municipal Agriculture's Office, Engineer Jovin Sonico. Sir, kumusta? May ara bala kita subong nagkapaday yung mga programa diri sa aton nga agrikultura diri sa may Santa Barbara? Sa aton nga national nga mga program from DA, so ang RCEP natin yan ongoing man no. We are waiting kang second cropping nga mga benepisyo para sa aton farmer. So hulat-lat lasanda kay siguro mga third week of September or November. Pero daw kita natin ang iba nating farmers nakatanam no. So medyo delay. Hindi lagi medyo delay no. So latan lang natin other than that livestock program natin sige man amura na sa recovery and repopulation natin. So may pagkikita no hopefully mapatuma natin na by September ang ear tagging ka natin mga livestock especially sa large ruminants no para ang kada isa ka natin nga mga farmer may certificate of ownership dun sa ilang mga ilang mga ginasagot nga baka kag karbaw da. So ipa-implement natin diyan liwat ang this time hindi ran marking no air tagging lang para hapos para makabalas na certificate of ownership. Tapos ang sa local naman natin mga programs nga dia ang ongoing atin nga idlan nga mga program kag ang hapag. So sige ang validation ka atin mga kaupdanan di sa may Municipal Agriculture Office. So ang sorry lang sa hindi makasulod sa criteria kay mabilin gina sa especially ang mga ang mga area nga YTIG involvement ang community ang sa hapag natin no. So dapat involved yun ang komunidad sa barangay. So amura nga kung ang barangay way madara it means may problema sa ilang community involvement nga hindi lang individual ang nagatanam dapat komunidad gabuligay no. So tapos idolan natin si Sir Nonoy ginbalang ko man ganito nga pagin natin paduruhon pagin natin kay kita man natin ang epekto sa aton mga farmers kada no na dugang-dugang income nanda kag every Sunday ginapatronize si sanda diyan kang atin nga mga atin mga consumers kag gina ang ila produkto. So ang slaughterhouse amo na ara naman ongoing man palibot man kita kang pang-inspeksyon ka mga mga nagabaligya man ka atin mga karne ka hindi lang man karne ka baboy kag waka pati manok kaya inspection natin na.
Aslan ko sir sa may hapag naton bala nga di may kompetisyon kata kadya this is the second year di bala. This is the second year na. Pero ang nabilin sa mga kabarangay na nagpartisipat. Do 30 na lang to. Kaya maragin pang natin ng iba disqualified guro kaya ang number 1 amo gito nakita natin white community involvement. So dapat ang hapag abi is dapat barangay gidang nagano. Hindi lang si kapitan or si lot owner ang nagapananam, dapat buligay ang mga sa pumuluyo. How about sa aton nga Idlelands? Sa Idleland na steady sanda nagdugang paguro before the 30 plus sanda siguro mga 40 naman guro. So, ongoing kikita niyo man ang produkto ng dadan every Sunday sa Sunday market natin sa may senior citizen building. So, padugangan pag ginato na kay isa ni sila sa nagasuporta man sa mga programs ni ni DSWD in nutrition no. So, padugangan ta pag para madugangan pag ginanda produkto. Sa walang gutom program. Isa rin ng walang gutom tapos sa mga SLP pagidla. Amo man na ang ginaanan katen nga no. Nami. Kaya nag-active ang aton nga mga Idlelands farmers kag ginapadarasan na kung sa diin man yung parte kang probinsya kang Iloilo para man yung magplastar ang main gid og yun so ang lupa natin lang nga timangwang landa na natin galing nga makaproduce pa sa ma-incomean pa kang mga farmer natin kung willing ang tag-iya nga ipaumana wala lang kontrata galing may utilize kay total ang dama na siya po lang. nakita daw mabutang natin kung mapierde lang sanda kung malain ng panahon bagyo pamiste no. So sa mga landowners dyan nga may idle land kung willing ka mo ingi pa umada sa atin nga mga pa local farmers sa mga barangay willing gid kami man mag-support. Iban ganun sir nagkapangarkila mo para mag pananom bala? Oo, may mga farmer kita naman nga nag-upisala sa gamay no. Tapos naga-income din, ginapadugangan da pagid area da, pangita pagid sa mga lot areas nga way ginatamna, ginarkilahanan da. Anyway, thank you very much Sir Joven. Ask lang ko sir last na lang, kumusta ang aton nga mga layaw nga mga ayam sir? Lately nakaadto ako to no. Okay pa man tong ilang nga sitwasyon, may nagadugang man to no. Kasra nga po may gindakop naman di Sir Pudadera. So ang balo kani kay JR to no, suportaran natin kapag kaon to mangita na kita pagi kung di kita makabuel kang andangan nga dugang nga pagkaon. Hindi pangit sanda to mga siguro na sa 15 heads to lahat kay 20 ra natin capacity may bakante man to. So ang iba mga old rigid lang gina-adapt lang natin to shelter gid sa no. Ang mga baris nga iban nga ayam to yaman nadarada lang to para hindi rin manghalit sa palibot pa. Anyway sir tamyamon tanan aton nga mga commenters sa aton nga live. Si Mark J. Sukenya, good morning, Agunsoy. Kag sa Kasimanwa ko sa Barangay Miraga, Gibongan, Zone 2. Shout out lang sa Santa Barbara Team Tasok. Greetings from Mark J. A.K.A. Dos Guapos. Kag Scars Part of Life. Si Mama Shene sa may nagligad rin sa aton sa may Sangguniang Bayan. So congrats Mayor Doc Dennis sa council mo sa mayad nga project ang Slaughterhouse sa Barangay Pangsud. Kag salamat kaninyo LG Santa Barbara. Luwas sa project kadya daw gabalik kita sa local tourism. Also, kay ang Pungsod, Barasan ng Weste, going to the town of Mina, may mga ginatawag na ancient old public trail way back Spanish time. Mga goods like Carabao Baka meat products, gaagi dyan sa Pungsod where the new project nga abattoir. So, amo na siyang hamba niya, sir. So, thankful kid kita. Thank you kid kay Mama She. Isa sa mga empleyado na ito naglikad, ginaka-assign sa kita natin na dyan, gusto yun mga trails, bilang tingin sa gina-agyan man mo na da. So kita natin ng improvement halos na simentado na. So ang access sa Orihidan ti Kabatuan, yung Lucena, so mahapos na. Okay, anyway, thank you very much Sir Joven Sonico sa imo sir nga pag-share sa aton sa mga nakapadayon subong nga mga proyekto programa sa aton nga Municipal Agriculture's Office as well as sa aton nga mga national program. May ara ka pang idugang sir? So para yun sa'yo, wala naman no. Ma-update lang kami kung may mga new programs pag yun nga maabot para sa aton ng mga farmers kaya sa Banua, Santa Barbara. Okay, thank you very much Engineer Joven Sonico. Sir, next Wednesday naman kita sir, ako hindi ka busy. Okay, good og yun sa'yo. Okay, so nabatay ng aton nga pinalangga ang Municipal Agriculture's Office Officer in Charge, Engineer Joven Sonico. Kang sir panamyaw sa imo nga mga pinalangga to.
No, sa atin mga kaupdanan sa Municipal Agriculture Office, no, kita nga pang limpyo sa nasupina. Kagang iba nagapang-update ka nga mga assign nga mga obra, no. So, continue lang kita kapag bulig sa atin nga mga mangungumag sa Baranakas na baba. Okay, thank you very much sa liwat OIC sa aton nga Municipal Agriculture's Office, Engineer Jovin Sonico. Sir, good morning sa imo kag sa imo nga mga katap. Mayong aga sa liwat. Okay, thank you very much, sir. Okay, sa nabatian ang aton nga officer in charge sa Municipal Agriculture's Office, Engineer Joven Sonicos. Thank you, good sir, sa imo nga padayon nga paghatag, pagdulong sa aton sa mga updates sa aton nga Municipal Agriculture's Office every day. Isa sa mga pinaka-busy, by the way, nga opisina diri sa may LGU Santa Barbara. Kag very active gid ang tanan-tanan nila nga mga katapo. Dili ako mga empleyado sa nga Mao. Every day nag-field din sila. Agud man nga tutukan, by the way, ang mga programa sang agriculture, national program sang agriculture, as well as sa mga local program sang aton nga agriculture's office. So magabalik kita dugay-dugay. Pagkita na ito nga trivia with regards sa ngipon. Kag pila pagid naton ka mga requested songs. So stay tuned lang rin sa 16.7 ISF. Ang po sa ako naging Zoila Cordero para sa Radio Piscina. May nga Bugyo ang trivia. May nagkalain-lain yung pagpati sa pagtago sa nagabot ng ngipon. Diri sa aton bantog ang pagbutang sa nagabot ng ngipon sa giha sang harigi sang balay kag subuman ang paghaboy sinis sa atop kay man pampaswerte kuno ini. Pero kahibalo-bala kamo nga pagpati nga ini ang naghalin pa sa pungsod Greece. Ang mga kabataan dito ang nag-wish pa nga agud magtubo sa maayong ilang ngipon. Sa Australia, nagapati ang mga kabataan na kung ibutang nila sa idalom sa ilaulunan ang nagabot ng ngipon, hatagan sila sang tooth fairy isang kwarta kabaylo sa ilang ngipon. Sa Brazil naman, nagapati ang mga kabataan nga makaangkon sila sang manami ng mga ngipon kung ihaboy nila ang nagabot ng ngipon sa sagwa sang bintana akon kuhaon ini sang pispis. Ayoon nila sa pispis nga tagan sila sang maayo nga mga ngipon. Apang, sa pungsod Lithuania, ang mga kabataan wala nila ginaboy ang ilang nagabot ng mga ngipon. Ginatago nila ini bilang souvenir sang ilang pagkabata. Para sa trivia, Zoila Cordero. Sa pinakausog, na nagadaguhod sa pinakanami. 16.7 ISFM. Ang palangga ko. Ang palangga ko.